Isang field trip sa South Korea. Ang mga senior namin noon sa Tokyo, New York pa pumunta. Bakit naman sa dinami-daming lugar sa South Korea pa? Ang Akademya de San Ignacio, isang prestihiyosong paralan sa Ayala Alabang na pinakmulan ng maraming presidente at liderang negosyo sa Pilipinas, ay tahanan ng mga estudyanteng abot langit ang kayabangan. Ngunit ang kanilang naranasan sa field trip sa South Korea ay isang kaganapang hindi inaasahan at humanik sa kanilang mundo. Kami ay mga palakasalup ng isang balon. Ano nga ba ang nangyari sa South Korea at paanong ang nga pinakamagagaling na elite ng Pilipinas ay natutong magpakumbaba? Ngayon, sisimulan na natin ang kwento ng nakagugulat na 7 araw na iyon. Magandang araw? Ako si Bea Santiago, nakatira sa Ayala Alabang. Ang pinapasukan kong Akademya de San Ignacio ay isa sa mga pinakamatanda at pinakakilalang paralan sa Pilipinas. Dito nang aral ang nganinunong nga pinakamayayamang pamilya at kalahati ng mga nakdaang presidente ay namula sa aming paralan. Dahil dito, mayroon kaming isang espesyal na tradisyon. Ang nga graduating na estudyante ay laging may isang linggong field trip sa ibang bansa. Noong nakaraang taon, ang nga senior namin ay pumunta sa Wall Street at Silicon Valley sa New York. Ang nauna sa kanila ay bumisita sa Financial District ng London at sa Oxford. Kaya naman, inaasahan naming lahat na sa New York o Tokyo rin kami pupunta. Ngunit nang ianunsyo ngang paralan ang aiming destinasyon, lahat kami sa auditorium ay natigilan. Ang field trip ngayong taon ay sa Seoul, South Korea. Natahimik ang lahat at biglang sumabog ang nga reklamo nga estudyante. Sir, nakbibiro po ba kayo? Saan po ba yang Seoul? Okay lang sana kung sa Asia, pero bakit South Korea pa? Hindi ba't puro K-pop lang ang mayroon doon? Ang kaibigan kong si Javier, mula sa klase ko, ay agad na tumawag sa kanyang nga magulang. Sa loob lamang ng isang oras, 200 magulang na ang dumating sa paaralan. Isang bigla ang pakpupulong ang idinaos. Bakit ninyo ipapadala ang aming mga anak sa isang developing country? Ang ama ni Javier ay isang vice president sa isang malaking bangko sa Pilipinas. Ang conference room ay puno nga taong mula sa mataas na lipunan ng Pilipinas, mga politiko, ambasador at mga ehekutibo ng malalaking kumpanya. Hindi sa New York, hindi sa London, kundi sa Seoul. Nawawala na ba sa katinuan ang pamunuan ng eskwelahan? Mas mabuti pa sa Afrika? Kahit papaano'y magiging community service pa yon? Hinding-hindi ko papayagan na ipadala ang anak ko sa ganong kadelikadong lugar. Sinubukan ng aming school director na magpaliwanag, ngunit walang saysay. Ang Seoul ay isa sa mga pangunahing lungsod sa mundo at ang South Korea ay isang developed na bansa. Developed country? Hindi ba sila yung bansang tinutulungan natin noong nampulus? Sa kabilangang sama-samang pagtuto ng magulang, hindi binago ng paaralan ang desisyon. Ito raw ay napagpasyahan ng Department of Education. Sa araw ng aming pag-alis, ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay parang isang buro. Nakasuot ngang itim ang mga estudyante at ang mga magulang ay lumuluhan na para bang ipinapadala ang kanilang mga anak sa giyera. Bea, anak, kapag naramdaman mong delikado, tumawag ka agad sa embahada. Inabot sa akin ni Papa ang isang satellite phone. Maging si Papa, na isang diplomat, ay ganun ang tingin sa South Korea. Nag-post ako sa aking Instagram story. Magsisimula na ang pinakamasamang field trip ngang buhay ko. 5 oras na biyahe mula Manila papuntang Seoul. Walang kakwenta-kwenta. Agad na umabot sa dahan-daang komento. Ang nga kaibigan ko mula sa iba-ibang parte ng Pilipinas ay napadala ng nga mensahe nga pakikiramay at pangasar. Kawawang Bea, mapakabuso ka na lang sa maanghang na kimchi diyan? May wifi ba doon? Huwa kang malito? Baka sa North Korea ka mapunta. Nang lumipat ang eroplano, uminom kami nga huling baso ngala. Naging malungkot ang pakiramdam ko sa isiping kailangan naming magtiis ng 1 linggo sa isang lugar na walang disenteng pakain at kultura. Si Alexis, nakatabi ko, ay bumuntong hininga. Pagkalipas na 5 oras, babalik tayo sa Tekatinay sa Tesistisis. Tumanggo ako. Habang tinitingnan ko ang papalayong mga ilaw nga may nila mula sa bintana, sinabi ko sa sarili ko na magtiis na lang ako ng 1 linggo. Hindi ko pa alam noon kung gaano kalaki ang pagbabagong haharapin namin pagkalipas ng 5 oras. At kung paano nito babaguhin ang aming buhay mula sa kaibuturan. Nga pala. Siguradong wala namang mayos na optical shop dun. Dahan-dahan kong hinawakan ang reserbang salamin sa loop ng aking bag. Dahil malabo ang aking paningin, ito ay isang pangangailangan.
Isang Chanel na frame na isang buwan kong hinintay mula sa isang mamahaling optical shop sa Greenbelt. Hindi ko akalay na ang salaming ito makalipas ang ilang araw ay magdudulot ng pinakamalaking pagbabago sa aking buhay. Nang dumating kami sa Incheon International Airport, ang aming nasaksihan ay isang tanawing hindi namin inakala. Pagkalapak ng eroplano, isa-isa kaming tumayo at nagsimulang ayusin ang aming mga gamit. Lahat kami ay pagod. Ang 5 oras na bayahe ay talagang nakakapagod. Sa wakas, nakarating na rin. Magsisimula na ang 1 linggong impyerno. May bumulong sa likuran ko. Sumang-ayon ako sa isip ko. Inaasahan ko na paglabas ng airport, sasalubungin kami ng mga lumang pasilidad, magulong kalsada at kakaibang amoy. Ngunit, mula sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano at nagsimula kaming maglakad sa pasilyo, naramdaman kong may mali. Teka, ito ba talaga ang South Korea? Bulong ang katabi kong si Miguel. Ganun din ang nararamdaman ko. Ang pasilyo ay napakalinis at moderno. Para kaming nasa set ng isang pelikulang tungkol sa hinaharap. Pagdating namin sa immigration, natulala kami. Isang malaking hologram ang lumulutang sa ere, bumabati sa amin, at may maririnig na kayaayang classical music mula sa kisame. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin, at sa mga malalaking screen na nakakala sa paligid ay ipinapalabas ang magagandang tanawin ng South Korea sa kinakalidad. Mas maganda pa, to kaysa sa NAIA, mahinang sabi ng isang tao, at walang sinumang tumutol, dahil totoo iyon. Ang mas nakagugulat ay ang proseso sa immigration. Handa na sana kaming pumila ng mahaba, ngunit isang staff ang lumapit at kinausap kami sa matatas na Filipino. Magandang araw, mga estudyante. Para sa mga grupo ng turista, maaari ninyong gamitin ang automated gates. Automated gates? Nag-alangan kaming sumunod. At doon, muli kaming nagulat. Iskan lang ang pasaporte, iharap ang mukha sa kamera, at salop lang ang 10 segundo, nakalagpas na kami. Walang pila, walang paghihintay. Impossible. Sa Maynila, inaabot kami ng 2 oras sa immigration pa lang, sabi ni Alexis na hindi makapaniwala habang tinitingnan ang kanyang pasaporte. Totoong may tata ng pagpasok. Habang papunta kami sa baggage claim, muli kaming namangha. Sa aming paglakad, biglang lumitaw sa sahig ang mga araw na nagtuturo ng direksyon. Augmented reality technology pala iyon. Uy, tingnan nyo. May robot! Sigaw ni Javier. Toto nga, isang puting robot ang papalapit sa amin. Hello? Maligayang pagdating. Mga estudyante mula sa Pilipinas. May tutulong ba ako? Nagsalita ang robot sa perpektong Filipino. Sa sobrang gulat namin, hindi kami nakasagot. Makukuha ninyo ang inyong magabagahe sa conveyor belt number 3. Masiyahan sana kayo sa inyong paglalakbay sa South Korea. Matapos magbigay ng impormasyon, umalis na ang robot. Habang naghihintay kaming bagahe, palingalinga ako. Lahat ng staff ng airport ay may hawa na smart pet at may cleaning robot na tahimik na naglilinis ng sahig. Nang pumunta ako sa banyo, automatikong bumukas ang takip ng inidoro at may bidet bilang standard. Ito ba yung South Korea na alam natin? Unti-unti nang naguguluhan ang mga kaibigan ko dahil ito ay kabaliktaran ng inaasahan naming makalumang airport. Pagkalabas namin, may mga naghihintay sa amin. Mga estudyanteng Koreano. Kasing edad lang namin sila. Hello, welcome mga estudyante ng Academia de San Ignacio, sabi ng isang babaeng estudyante na nasa unahan, nakangiti at nagsasalita sa matatas na Ingles. Ako si Hana Kim, isang graduate wealthy student mula sa Seoul Global High School. Makakasama ninyo ako sa loob ng 1 linggo. Ang Ingles ni Hana ay napakagaling. Perpekto ang kanyang accent na may halong American accent pa. Kumusta ang airport? Ang Incheon Airport ay muling nahirang bilang numero 1 airport sa mundo noong nakaraang taon. Numero 1 sa mundo? Nakatinginan kami. Ipinagmamalaki naming ang NAIA ay ang pangunahing gateway sa aming bansa, pero mukhang malayo ito sa katotohanan. Paglabas namin, sumalubong sa amin ang malilinis na kalsada at maayos na sistema ng trapiko. Habang naghihintay ng bus, nagpost ako ng litrato sa Instagram. Nakarating na, pero ito ba talaga ang South Korea? Mas malinis ng 100 beses ang airport nila kaysa sa Maynila. Agad na may na-comment. Bea, tigilan mo na yung biro mo. Edited ba yan? Impossible yan. Ngunit, ito ay simula pa lamang. Ang nasusunod na pagkabigla na mararanasan namin habang papunta sa Seoul
ay mas malaki pa rito. Umalis ang bus mula sa Incheon International Airport patungong Seoul. Maging ang bus na sinasakyan namin ay nakagugulat na. Bawat upuan ay may sariling screen, may USB charging port, at siyempre, may libreng wifi. School bus ba talaga to? Tanong ni Miguel na gulat. Sa Pilipinas, kahit ang sasakyan ng mayor ay hindi ganito kaganda. Tumawa si Hana at sumagot, "Opo, school bus po namin to. Dito sa South Korea, karaniwan lang po ang ganito. Karaniwan lang." Napanganga kami. Habang papalapit kami sa Seoul, nagsimulang makita ang skyline ng lungsod. Matataas na gusali, malilinis na kalsada, at mayos na daloy ng trapiko, ibang-iba sa Maynila. Ang nakikita ninyong iyon ay ang No Seoul Tower. Simbolo iyan no Seoul, pagmamalaking paliwanag ni Hana. Ang tore ay nakniningning sa ganda dahil sa mga LED lights nito. Pagdating namin sa Seoul Global High School, muli kaming nagulat. Ang gusalingang paralan ay parang isang modernong museo, gawa sa salamin at bakal. Napakaganda ngang disenyo, may swimming pool. Sigaw ni Javier, "Totoo nga, may indoor swimming pool sa loob ng paralan." Opo, may pool, gym, library, at science laboratory kami. At 3 cafeteria. Ang aming paralan sa Pilipinas ay ipinagmamalaki ang pinakamagandang pasilidad, ngunit kumpara rito, mukha itong luma. Pagpasok namin sa auditorium, naghihintay ang 200 estudyanteng Koreano. Lahat sila ay nakasuot ng mayos na uniforme na mukha ring moderno. "Annyeonghaseyo, welcome!" Sabay-sabay na bating nga estudyante sa English. Nagulat kami sa kanilang galing. Nagsimula ang welcome ceremony. Ang unang performance na inihanda ng estudyanteng Koreano ay isang kwayo na kumanta ng isang OPM classic. Kinanta nila ng perpekto ang Dahil sa Iyo ni Pilita Corrales. Ang sumunod ay mas nakagugulat. Isang performance na pinaksama ang tradisyonal at modernong sayawng Korea. Sa likod ng entablado, may mga hologram ng mapalasyong Korea at mga modernong gusali na nakpapalit-palit. Grabe. Gawa ba talaga to ng mga high school students? Bulong ni Alexis. Pagkatapos programa, ipinares kami sa mga estudyanteng Koreano. Naging partner ko si Hana. "Bia, nice to meet you." "Sana maging makaibigan tayo sa loob ng 1 linggo," sabi ni Hana na napakabait. Inilibot niya ako sa paralan at lahat ng nakikita ko ay kamangha-mangha. Ito ang library namin. Pagpasok ko sa library, halos mapigil ko ang aking hininga. Isang malaking espasyo na may taas na 3 palapak, na may libu-libong libro at mga makabagong computer at tablet sa lahat ng dako. Pwede itong gamitin ng mga estudyante 24 oras. Tuwing exam period, maraming nag-aral dito kahit hating gabi. 24 oras na bukas, isang bagay na hindi maisip sa Maynila. At ito naman ang AI Learning Room. Dito, nakikipag-usap ang mga estudyante sa mga AI tutor habang nag-aaral. Ang pag-aaral ay nakapersonalize ayon sa antas ng bawat isa. Sinusuri nga ang learning pattern ng bawat estudyante para magbigay ng pinakaangkop na kurikulum. Dahil dito, tumaas ang learning efficiency. Naisip ko, high school ba talaga ito? Ang aming paralan ay ipinamamalaki ang tradisyon, ngunit ang paraan ng pagtuturo ay nasa ika-19 na siglo pa rin. Oras ng tanghalian at pumunta kami sa cafeteria. Muli, nagulat kami. Buffet style? Opo. Pwede kayong pumili sa Korean, Western, Chinese, at Italian food. Lahat ay niluluto nga professional chef. Nagulat kami sa kalidad ng pagkain. Pero mas nagulat kami sa presyo. Lahat ba ito libre? Opo. Sagot lahat ng paralan, kasama na sa tuition fee. Sa Pilipinas, ang bayad sa pagkain lang ay umaabot ng mahigit 55,000 kada buwan at hindi pa masarap. Habang kumakain, nakipag-usap kami sa mga estudyanteng Koreano. Nagulat kami na halos lahat sa kanila ay marunong magsalita ng 2 o higit pang wika. Ako, marunong akong mag-English, Chinese, Japanese, at Korean. Nang marinig namin iyon mula sa isang estudyanteng Koreano, naramdaman naming napakalit namin. Kami na marunong lang mag-Filipino at English ay parang nahuhuli. Sa hapon, na-observe kami ng klase. Classic nga, ang mga estudyante ay gumagamit ng tablet para gumawa nga 3D graphs habang sinasagutan ang calculus. Ito ba ang level ng high school dito? Naguguluhang tanong ni Pierre, ang pinakamagaling sa math sa aming paralan. Ang problemang sinasagutan ng estudyanteng Koreano ay katumbas ng level ng first year college sa amin. Ang mas nakagugulat ay ang ugali ng mga estudyante.
Walang maingay. Lahat ay nakatutok sa klase. Aktibo rin sila sa pagtatanong at mataas ang antas ng diskusyon. Pagkatapos ang klase, nagtanong si Hana, "Kumusta ang nga paaralan sa Pilipinas?" Nahiya akong sumagot ng tapat. Ang aming paralan, kumpara sa pangalan nito, ay napagulihan na sa pasilidad at paraan ng pagtuturo. Mayaman kami sa tradisyon. Iyon lang ang may pagmamalaki namin. Pagkatapos ng klase, nahanda ang nga estudyanteng Koreano ngang isang welcome party para sa amin. Ang gym ay naging isang party venue na may professional DJ equipment at lighting. Sila rin ba ang nahanda nito? Opo. Ang Broadcasting Club at Events Committee ng aming paralan. Ang party ay talagang kamangha-mangha. Nakpapalitan ang K-pop at OPM sa playlist at tinuruan kami ngang mga estudyanteng Koreano na sumayong K-pop. Natapos ang party ngang 10 ng gabi. Habang pabalik kami sa dorm, wala kaming masabi. Hindi ito ang South Korea na alam natin, bulong ni Alexis. Mas advanced sila kaysa sa atin, napilitang aminin ni Javier. Napos ako sa Instagram nga litratong kinuha ko sa araw na iyon. Sumabog ang reaksyon nga kaibigan ko sa Pilipinas. High school ba talaga yan sa South Korea? Mas maganda pa ang 100 beses kaysa sa school natin. Bea, diyan ka na lang. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nalaman ko kung gaano kami kayabang at kung gaano kami kainosente. At ito ay simula pa lamang, ang masusunod na pakabigla na mararanasan namin ay mas malaki pa rito. Kinabukasan ng gabi, may espesyal na alok ang estudyanteng Koreano. Gusto nyo bang pumunta sa Hongdae mamayang gabi? Napakasaya doon tuwing Biyernes ng gabi. Sa Pilipinas, hindi namin maisip na lumabas mag-isa sa gabi, lalo na ang babae. Ang Maynila ay nagiging delikado pagkalampas ngang 9 gabi. Safe bang lumabas sa gabi? Naalalang tanong ko. Tumawa si Hana. Oo naman, safe dito hanggang madaling araw. Huwag kang maalala. Naalangan man, sumama kami. Pagdating namin sa Hongdae ng 10 ng gabi, ang lugar ay mas buhay pa kaysa sa umaga. Seryoso? Ganito dito ng 10 ng gabi, ang makalsada ay puno ng mataong malayang naglalakad? Makabataan, pamilya, turista, at maging malola ay masayang namimili. Tingnan nyo, may street performance. Sigaw ni Javier. Sa isang sulo, isang dance crew ang nagpo-perform. Pinalilibutan sila ngang mamanunot na pumapalakpak. Nanood din kami at napakagaling nila. Pagkatapos ang performance, naglabas ang sombrero ang mananayaw at kusa namang nagbigay ng pera ang matao. Impossible to sa Pilipinas, sabi ni Pierre. Kung may street performance sa Manila, dadaksain niya nga snatcher. Habang naglalakat kami, nakakita kami ng isang kahangahangang tanawin. Isang babae ang mag-isang nag-jogging. 11:00 ng gabi, mag-isang tumatakbo yung babae. Karaniwan lang yan dito. Kung pupunta kayo sa Hangang Park, maraming nag-jogging doon kahit madaling araw. Hindi kami makapaniwala. Sa Maynila, kahit sa umaga, delikado ng mag-jogging mag-isa. Pumasok kami sa isang sikat na kainan ng tteokbokki. Punong tao ang lugar. At isang part-time na staff ang magalang na kumukuha ng order. 24 oras ba kayong bukas? Hindi po, hanggang 4 ng umaga lang. Tuwing weekend, hanggang 5 kami. Hanggang 4 ng umaga, sa Pilipinas, ang restaurant ay sarado ng 10 ng magabi. Habang kumakain kami, tumingin kami sa labas. May mga pulis na napapatrolya, pero wala silang baril. Wala bang baril ang pulis dito? Hindi naman kailangan, maliban kung may espesyal na kaso. Ligtas naman kasi. Sa Pilipinas, araw-araw na tanawin ang pulis na may bitbit na malalaking baril. Dito, nakikipagtawanan pa ang pulis sa mamamayan. Paglabas namin ng kainan, isa na namang sorpresa ang aming nakita. Tingnan nyo yung babae, sabi ni Miguel. Isang grupong babaeng estudyante ang naglalakat habang nagtatawanan. Nakamaikling palda sila at maganda ang makeup, pero walang sinumang nambabastos sa kanila. Impossible yan sa Maynila, inggit na sabi ni Javier. Totoo iyon. Sa Maynila, kung lalabas ang isang babae sa gabi na maganda ang suot, tiyak na mababastos. Dinala kami ni Hana sa isang convenience store. Ang convenience store dito sa South Korea ay kamangha-mangha. Lahat ng kailangan mo nandito. Pagpasok namin, para itong isang maliit na department store. May mga bento box, kimbap at sandwich, pati na rin nga toiletries, cosmetics, at maging damit panloop. Tingnan nyo, may wine din. Nakita ni Alexis ang wine section.
Mayroon ding ilang uri ngang alak mula sa iba't ibang bansa. At saka, dito pwede kang mapadala ng package at magbayad ng bills. Sa Pilipinas, kailangan mong pumunta sa iba't ibang lugar para gawin ang gaiyon. Dito, sa isang lugar lang. Sa cashier, muli kaming nagulat. Ang part-time na staff ay nagsalita sa perpektong Ingles. Karamihan sa mga part-timers sa convenience store dito ay marunong magsalita ang ibang wika. Marami kasing turista. Sa Pilipinas, kahit si magahegulah na empleyado ay hirapi mag-Ingles. Paglabas naming, naglakadyo-lakadyo ulit kami. Malapit na maghating gabi, pero buhay na buhay pa rin ang kalsada. Tingnan nyo yung delivery rider. Totu, napakaraming motor na nagde-deliver ng pagkain. Dito sa South Korea, kahit 3 ng umaga, pwede kang umorder ng fried chicken. 3 ng umaga? Oh, sa delivery app, napakaraming 24 oras na tindahan. Tiningnan namin ang isang delivery app sa aming telepono. Totoo nga, danda ang restaurant ang bukas at karamihan ay kayang mag-deliver sa loob ngang 30 minuto. Para isoto, sabi ni Pierre na mahilig sa pizza. Nang dumaan kami sa club district ng Hongdae, muli kaming nagulat. Ang nga taong nakapila sa labas ng club ay mayos na naghihintay. Walang gulo, walang away. Mahigpit ang security sa mga club dito. Kapag gumawa ka ang gulo, palalabasin ka agad. Sa Pilipinas, gabi-gabi ay may away sa mga club at laging may responding police. Naging alaunan ng umaga at napagpasyahan naming bumalik na. Akmang tatawa kami ngang taxi nang pigilan kami ni Hana. Make subway na lang tayo. Bukas pa yan. Alaunang umaga at may subway pa? Ang subway sa Seoul ay tumatakbo hanggang alaunang umaga. Ang MRT, LRT sa Maynila ay sarado ng teseklingram gabi. Ang istasyon ng subway ay malinis at maliwanag. May mga lasing. Pero tahimik lang silang natutulog at walang ginagambala. Isang tanawing hindi mo makikita sa MRT. Ang MRT sa Maynila ay puno ng snatcher kahit sa umaga at mas delikado pa sa gabi. Pagdating sa dorm, pinag-usapan namin ang aming naranasan. Ito siguro ang tunay na kalayaan, sabi ni Javier. Ang makapaglakad sa gabi ng walang takot, iyon ang tunay na kalayaan. Tumango kaming lahat. Humiga ako sa kama at nag-isip. Ipinagmamalaki naming ang Pilipinas ay isang demokrasya. Pero kung ang mga mamamayan ay hindi malayang makapaglakad sa gabi, masasabi ba talagang malaya tayo? Ipinakita sa amin ngang South Korea kung ano ang tunay na kahulugan ng isang progresibong bansa. Sabado umaga, may espesyal na lock si Hana. Gusto niyo bang maranasan ang pang-araw-araw na buhay sa South Korea? Susubukan nating mamuhay na parang isang ordinaryong Koreano sa loob ng isang araw. Masaya kaming pumayag. Ngunit ang unang sorpresa ay dumating sa umaga pa lang. Mag-almusal tayo sa isang cafe. Kinuha ni Hana ang kanyang smartphone at ilang beses itong pinindot. Ayan, naka-order na. Pagdating natin doon, handa na. Nauna ka ng umorder? Oh, mobile order and pay ang tawag dito. Hindi na kailangang pumila, kaya mas madali. Pagdating namin sa cafe, totongang nakahanda na ang inumin at sandwich na may pangalan namin, bayad na rin sa app. Wow, parang nasa future na tayo, sabi ni Miguel. Sa Maynila, kahit bumili lang isang tasa ang kape, kailangan mong maghintay ng 20 minuto. Paglabas namin ng cafe, muling kinuha ni Hana ang kanyang smartphone. Darating na ang bus sa loob ng 2 minuto. Bilisan natin. Paano mo nalaman? Nagbibigay ngang real-time location ang bus? Toto nga, dumating ang bus pakalipas ng 2 minuto. Nagkatinginan kami sa gulat. Maging sa pagsakay ng bus ay nagulat kami. Itinapat ni Hana ang kanyang telepono at may tumuno na beep kasabay ng pakbayad. Hindi na kailangan ng beep card. Nasa smartphone na lahat. Credit card, transport card, at ID. Sa loob ng bus, lahat ng pasahero ay may ginagawa sa kanilang smartphone. Siguro nanonood silang YouTube o nagbabasang webtoon. May wifi kasi sa bus, paliwanag ni Hana. Wifi sa bus? May libreng wifi sa pampublikong bus? Sa Maynila, kahit sa mamahaling hotel, mabagal ang wifi. Pumunta kami sa isang malaking supermarket. Sa pasukan pa lang, may kakaiba na kaming nakita. Ano to? Smart card. Automatikong kinakalkula nito ang presyo ng ilalagay mo. Ang card ay may screen. At kapag iniscan mo ang barcode, automatikong lumalabas ang presyo. Pwede mo ring hanapin ang lokasyon ng produkto. Nag-search si Hanang Gatas,
at lumabas ang isang mapananaktuturo ng eksaktong lokasyon. Habang naglilibot kami, muli kaming nagulat, napakaraming self-checkout counter. Lahat sila gumagamit ng self-checkout. Hindi na kailangang pumunta sa cashier. Sinubukan namin at napakadali nga. Dalhin mo lang ang card, automatikong kakalkulahin ang bayarin at magbayad gamit ang card o smartphone. Sa Pilipinas, 30 minuto kang pipila sa cashier, buntong hininga ni Alexis. Ang tanghalian ay sa isang restoran na inirekomendo ni Hana. Sa labas ng tindahan, na-scan si Hana ng isang QR code. Nagparehistro na ako para sa pila. Tatawagan tayo pakalipas ng 20 minuto. Hindi na kailangan pumila? Oh, pwede tayong mamasyal muna habang nahihintay. Naglibot kami sa malapit at bumalik sa restoran nang matanggap ang mensahe. Totoo nga, may nakahandang mesa para sa amin. Maging ang menu ay kakaiba. Nasa isang tablet at kapag pinindot mo ang larawan ng pagkain, lalabas ang detalyadong impormasyon at mga allergen. May English menu rin. Oh, suportado nito ang 10 wika. Ang pack-order ay sa tablet at ang pagbabayad ay direkta rin sa mesa, hindi na kailangang tumawag ng waiter. Pagkatapos kumain, napapasiyahan naming pumunta sa ospital. Biglang sumakit ang ulo ni Javier. Bukas ba ang ospital kahit Sabado? Ang emergency room ay 24 oras. At maraming ospital ang bukas kahit weekend. Pagdating sa ospital, muli kaming nagulat. Sa isang kiosk, inilagay namin ang sintomas at automatikong natapos ang rehistrasyon. Ang tinatayang oras ng paghihintay ay 15 minuto. 15 minuto? Sa Maynila, kapag pumunta ka sa emergency room, karaniwang maghihintay ka ng 4 na oras. Totoo nga, pakalipas ngang 15 minuto, tiningnan si Javier. Ang doktor ay magalang na nakpaliwanag sa Ingles at pagkatapos ang simpleng pagsusuri, nagreseta ang gamot. Makano po ang bayad? 10,000 po Nga Ingles 1,000, mang 100,000, 500,000. Sa Pilipinas, ang bayad sa emergency consultation sa weekend ay abot ng 55,000. Ang botika ay nasa tabi lang at ipinaliwanag ng pharmacist sa Ingles kung paano inumin ang gamot. Sa hapon, ipinakita sa amin ni Hana ang delivery culture ng South Korea, kahit ano pwedeng ipa-deliver. Pagkain, gamit sa bahay, kahit produkto mula sa convenience store. Pagbukas ang app, totongang lahat ay nandun. Umorder si Hana ang ice cream at ang nakalagay na oras ang pagdating ay 12 minuto. 12 minuto. Totoo nga, dumating ang ice cream pakalipas ng 12 minuto. Perpektong nagi-yellow pa rin. Paano naging ganun kabilis? Galing sa malapit na convenience store. Quick commerce ang tawag diyan. Sa gabi, pumunta kami sa isang lugar na tinatawag na PC Bank. Pagpasok namin, napanganga kami. Lugar ba to para maglaro? Daan-daang makabagong computer ang nakahilera at bawat upuan ay may mamahaling gaming chair at malaking monitor. Ang bayad ay 1,500 kada oras, mga 5,75. 75? Magagamit mo ang ganitong pasilidad sa halagang mas mababa pa sa 1,100? Ang mas nakagugulat, pwede ka ring umorder ng pagkain sa PC Bank. Umorder ka lang sa upuan mo at dadalhin ng staff. Lahat pala dito digital, sabi ni Pierre. Sa huli, ipinakita sa amin ni Hana ang isang unmanned convenience store. Walang staff, pero 24 oras bukas. Makakapasok ka gamit ang facial recognition at automatikong kinakalkula ang mga kinuha mong produkto. Wala bang magnanakaw? Binabantayan lahat ng CCTV at AI. Halos zero ang crime rate. Habang pabalik kami, wala kaming masabi. Ito ang pang-araw-araw na buhay nila para tayong nabubuhay pa sa 20th century. Sumang-ayon kaming lahat sa sinabi ni Javier. Isinulat ko sa aking diary. Ang nakita ko ngayon ay hindi lang basta teknolohiya. Ito ay isang sistema ngang lipunan na inuuna ang kapakanan ng mamamayan. Ang Pilipinas, ginagamit lang ang tradisyon bilang dahilan para tanggapin ang abala. At bukas, pupunta kami sa Hangang Park. May espesyal daw na mangyayari, sabi ni Hana. Ano na namang sorpresa ang naghihintay sa amin? Linggong gabi, pumunta kami sa Hangang Park. May espesyal daw na event, sabi ni Hana. May drone light show sa Hangang Park. Ginagawa ito tuwing weekend at napakaganda. Pagdating namin sa parke, marami ng tao, mga pamilya, magkasintahan at magkakaibigan. Wow, parang fiesta? Sa iba't ibang dako, may mga taong nakalatak ang banig at nagpipiknik.
May mga kumakaingang inorder na fried chicken at may mga nagbibisikleta. Tingnan nyo, may convenience store. Nakapagtataka na may convenience store sa tabi ng ilok. At ang nga banyo ay malinis at marami. Naglatak din kami ng banik. Umorder si Hana ng fried chicken gamit ang delivery app. Kultura sa South Korea ang kumain ng chicken sa hangang park. Na-deliver hanggang dito sa tabi ng ilok? Oh, ituro mo lang ang eksaktong lokasyon at hahanapin ka ang rider. Pakalipas ang 20 minuto, totungang dumating ang rider. Mainit na chicken at malamig na beer. Para iso talaga to, sabi ni Alexis. Sa tabi NG Pasig River, imposible to dahil sa basura at minjiya palaboy. Nang maksimulang dumilim, lumito ang ganda ng gabi sa hangang park. Nag-ilaw ang nga tulay at kumikinang ang nga ilaw mula sa nga gusali. Wow, ang ganda, sabi ni Javier. Sumang-ayon ako. Maganda rin ang gabi sa Maynila, pero ang tanawin sa Seoul ay may kakaibang buhay. Nagsimula na ang drone show, daan-daang drone ang lumipat at bumuangang iba't ibang hugis. Tingnan nyo, Mayon Volcano! Toto nga, bumuang nga drone ng hugis ng bulkang Mayon. Siguro isang espesyal na sorpresa para sa amin. Sumunod ang nga tradisyonal na disenyong Korea, nga salitang Koreano, at nga kamanghamanghang pattern. Kasabay ng musika, ang drone show ay talagang nakakaya sa ganda. Ginagawa ba tulinggo-linggo? Oo, at libre. Serbisyo para sa mamamayan. Muli kaming nagulat sa salitang libre. Sa Pilipinas, para makapanood ng ganito kalaking palabas, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa 50,000. Napatulala ako sa ganda ng drone show. Nang tumayo ako para kumuha ng video, bigla akong natapilok. Nawalan ako ng balanse at bumaksak. Aray! Mabuti na lang at hindi ako masyadong nasaktan. Ngunit, Bea, yung salamin mo, sigaw ni Javier. Nang tingnan ko ang aking salamin, parang huminto ang puso ko. Ang aking Chanel na frame na nakakahalaga ng 20,000 ay nabaluktot at nabali ang isang templo. Ang isang lente ay natanggal. Oh my God, sira na talaga. Sinubukan kong ibalik ang lente. Pero dahil baluktot na ang frame, impossible na. Malabo ang aking paningin. 6,000 diopters na may astigmatism. Kung walang salamin, hindi ko makita ng maayos ang 1 metrong layo. Paano na to? Naging malabo ang lahat. Hindi ko na makita ng malinaw ang mukha ng kaibigan ko. Ang reserbang salamin ko ay nasa hotel. Pero luma na iyon at hindi na tama ang grado. Bigla akong nawalan ng pag-asa. May 3 araw pa. Paano ako makakapamasyal ng walang maayos na salamin? Bumalik na muna tayo sa hotel, sabi ni Pierre habang inaalalayan ako. Pero bawat hakbang ay puno ng pangamba. Hindi ko makita ng maayos ang hagdan. At hindi ko makilala ang matao. Lumapit si Hana. Bea, okay ka lang. Sira na yung salamin ko. Paano na to? Sa Pilipinas, inaabot ng 3 linggo bago makagawa ng bagong salamin. Lalo na yung reseta ko. May astigmatism pa. Kailangan kong magtiis hanggang makabalik ng Maynila. Ngunit, ngumiti si Hana at sinabing, huwag kang mag-alala. Bukas ng umaga, magpagawa tayo ng salamin. Ha? Bukas? Oo. Dito sa South Korea. Nga, 30 minuto lang tapos na yang. Akala ko nagbibiro si Hana. 30 minuto? Posible ba yun? Oo namang. Yung kaibigan ko, 30 minuto lang ginawa yung salamin niya last week. Tumango rin ang ibang estudyanteng Koreano. Oo, nga 15 to 30 minutes lang. Kung mabilisan, kaya 6-10 minuto. Hindi ako makapaniwala. Isang bagay na impossible sa Pilipinas. Pero sobrang labo ng mata ko. 0.0 na may astigmatism. Karaniwan lang yan. Huwag kang mag-alala. Karaniwan lang. Sa Pilipinas, itinuturing na itong espesyal na reseta. Nag-aalalang nagtanong si Javier. Pero linggo ngang gabi ngayon, bukas ba ang mga optical shop? Oo naman. Karamihan ay nagbubukas ang 10 umaga. Marami ring bukas kahit linggo. Totoo ba ito? Sa Pilipinas, kahit panaderya sarado tuwing linggo. Ang daan pabalik sa hotel ay napakahirap. Dahil sa malabong paningin, lagi akong umaasa sa mga kaibigan ko. Toto kayang 30 minuto lang? Nadududang tanong ni Alexis, parang napaka-impossible. Ngunit si Hana ay punong kumpiyansa. Bukas, malalaman ninyo, iba talaga ang mga optical shop sa South Korea. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Kinuha ko ang reserbang salamin.
Pero hindi tama ang grado at sumasakit ang ulo ko. Magagawa nga kaya ang bagong salamin salop ng 30 minuto? At makano kaya? Ang frame ko lang ay 3,000. Kasama ang lente, abot siguro ng 30,000. Ang malabong tanawin ng Seoul sa gabi ay nasa labas ng bintana. Bukas kaya, makikita ko na ulit ng malinaw ang mundo. Lunes na umaga, nagising ako na masakit ang ulo dahil sa reserbang salamin na hindi nabagay sa akin. Buong gabi akong nahirapan. Bea, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Javier. Parang sasabog ang ulo ko. 2 taon na kasi tong reseta ang salamin na to. Bumaba kami para mag-almusal. Pero nahirapan akong makakita ang pagkain. Hindi ko alam kung ano ang inilalagay ko sa plato. Pagsapit ng 9, dumating si Hana sa lobby. Good morning. Handa ka na bang pumunta sa optical shop? Talaga bang possible? 30 minuto lang? Muli kong tanong. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ngumiti si Hana at sinabing, may alam akong optical shop na madalas kong puntahan. Malapit sa Myeongdong Station. Magaling sila at mabilis. Nagpasya ang buong grupo na sumama. Lahat sila ay interesado. Sumakay kami ng subway. At pagdating sa Myeongdong, itinuro ni Hana ang isang gusali. Ayan, sa second floor, isang ordinaryong gusali. Pag-akit namin sa ikalawang palapak, nandun ang optical shop. Vision Optics ang pangalan. Pagpasok namin, muli kaming nagulat. Wow, optical shop ba to? Ang look ay napakalawa at malinis. Mahigit 3,000 na frame ang nakadisplay at may ilang staff. Welcome, bating ang staff. Ipinaliwanag ni Hana ang sitwasyon. Yung kaibigan ko po galing Pilipinas, nasira yung salamin niya, kailangan niya ng bago agad. Tumingin sa akin ang staff at nagtanong sa Ingles. May dala po ba kayong reseta? Wala po, nasa Pilipinas. Okay lang po, pwede naming i-check dito. Nga 10 minuto lang. 10 minuto para sa eye exam sa Pilipinas. Ang pag-book pa lang ng appointment sa doktor ay inaabot ng 1 buwan. Dinala ako sa isang examination room. Puro makabagong makina. Susukatin muna natin ang grado mo gamit ang autorefractor. Inilapit ko ang mukha ko sa makina at salop ng 10 segundo, lumabas ang resulta. 6.5 at may astigmatism na 1.5. Sige, gawin na natin ang precision test. Napakagaling ng staff. Mabilis niyang pinalitan ang galente habang nagtatanong. Mas malinaw ba ito o ito? Sa loob ng 5 minuto, nahanap niya ang perpektong grado para sa akin. Okay, pumili na po kayo ng frame. Sa harap ng libo-libong frame, naatubili ako. Makano po ang nga to? May mga frame po kami na nasisimula sa 20,000. Ang lente para sa astigmatism ay pa 30,000. Teka lang po, kinakalkula ko sa isip ko. Nanaamba umanto si Banpulus? Takaluribu? Nanan 50,000? Ibig sabihin, mga 5,200 mambaulo-sibu. Opo, tama po. Kahit pumili kayo ng mamahaling frame, abot lang siguro ng 1,000, 5,000. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sa Pilipinas, ang salamin na may reseta ko ay abot ng hindi bababa sa 825. Talaga pong ipa-play 2,500 lang? Maging ang makaibigan ko ay nagulat. Impossible. Sa Maynila, may 1 zero pa yan. Gumiti ang staff. Mura po talaga ang salamin dito sa South Korea. Mahigpit po kasi ang kompetisyon. Nanginginig kong pinili ang isang frame. Isang itim na frame na kasing ganda ng Chanel ko. Ito po. Magandang pili. Sige po. Maghintay lang kayo ang 20 minuto. 20 minuto? Opo. Oras para i-cut at i-assemble ang lente. Pumasok ang staff sa isang workshop. Nakikita namin siya sa likod ng salamin. Uy, tingnan nyo, kinikat na yung lente, sabi ni Pierre. Totoo nga, pinuputol ng staff ang lente gamit ang isang makina. Maingat niyang pinakinis at inilagay sa frame. Habang naghihintay, ipinaliwanag ni Hana. Sobrang dami kasing optical shop dito, kung hindi ka mabilis at mura, hindi ka magtatagal. Pero sobra namang bilis niyan. Sanay na po sila. Daan-daang salamin ang ginagawa nila sa isang araw. Pakalipas ng 15 minuto, lumabas ang staff. Heto na po, pakisukat. Nanginginig kong isinuot ang salamin. Biglang luminaw ang mundo. Oh my God! Sobrang linaw. Malinaw kong nakikita ang mukhang kaibigan ko. Ang tanawin sa labas. At maging ang maliliit na letra. Ito ba ginawa sa loob ng 15 minuto? Inayos pa ang staff ang fit ng salamin?
Ang likot ng tainga, ang ilong, lahat ay inayos para maging perpekto. May masakit po ba? Wala po. Perpekto. Toto, mas komportable pa ito kaysa sa salamin kong isang buwan kong hinintay sa Pilipinas. Oras na para magbayad. Nanginginig kong tinanong, magano po lahat? Ang frame po ay 30,000, ang glant ay 30,000, at may student discount na 10,000. Bal, 50,000 po lahat. May student discount pa. Opo, pakita lang po ang student ID. Hindi pa rin ako makapaniwala at nagtanong ulit. Talaga pong ribu lang ratos lang lahat? Wala na pong dagdag? Opo, yun na po lahat. Libre na rin po ang case at pamunas. Nanginginig kong inabot ang aking card. Toto nga, 50,000 ang binayaran ko. Naglapitan ang mga kaibigan ko. Bea, ang linaw. Oh, perpekto. 15 minuto para sa 52 al 500. Hindi sila makapaniwala. Biglang nagsalita si Alexis. Gusto ko ring magpagawa. Ako rin? Biglang nagbago ang punwiki. Lahat sila ay gustong magpagawa ng salamin. Nagulat ang staff. Lahat po kayo magpapagawa? Opo, pwede po ba? Oo naman po. Pero hindi po namin kayang pagsabay-sabayin. Kaya isa-isa lang po. At nagsimulang pumila ang mag-aibigan kong may salamin. Tumatawa si Hana. Ito ang South Korea. Mabilis, tumpak, at mura. Suot ang bago kong salamin. Tumingin ako sa labas. Malinaw kong nakikita ang magusaling ang Myeongdong. Totoo ba ito? Isang bagay na imposible sa Pilipinas ay pang-araw-araw na buhay dito. At ito ay simula pa lamang. Isang mas malaking kaganapan ang malapit nang mangyari. Paglabas ko na suot ang perpektong bagong salamin. Dinumo ako nga kaibigan ko. Talaga bang 15 minuto lang ginawa yan? Patingin ng lente. Seryoso? Tama ba ang grado? Lahat sila ay sinuri ang salamin ko. Hindi sila makapaniwala. Ang nipis. Sa Pilipinas, kung ganito kalabo, sobrang kapal niyan. Ipinaliwanag ng staff. Gumamit po kami ng high index lens. 1067 ang refractive index, kaya manipis. Libre rin po yan kasama sa basic. Biglang tinanggal ni Alexis ang kanyang salamin. Pwede na ba ako mapagawa ngayon? Oo naman po. Simulan na natin sa IXM at nagsimula na ang pangalawang pagsusuri. Natapos din si Alexis sa loop ng 10 minuto. Ngunit biglang sumigaw si Javier habang hawak ang kanyang telpono. Guys, pwede ko bang i-IG live too? Tinanong ni Hana ang staff at pumayag naman sila. Real-time experience sa optical shop sa South Korea. Pagawa ang salamin sa loop ng 15 minuto. Nang simulan ni Javier ang live, agad dumami ang nanonood. 100 na ang nanonood. Bea, magpaliwanag ka. Sa harap ng kamera, ipinaliwanag ko ang aking naranasan. Hindi nyo paniniwalaan, pero 15 minuto lang, nakuha ko na ang salamin ko. Ang presyo, 5,000-2,500 lang. Mabilis na na-extreme ang makomento. Sinungaling! Scripted ba yan? Impossible yan sa Pilipinas. Sakto namang natanggap ni Alexis ang kanyang salamin. 20 minuto rin. Perpekto. Totoo, sigaw ni Alexis sa kamera. Umabot na sa 300 ang nanonood. Maagang umaga pa lang sa Pilipinas. Biglang natanong si Pierre, pwede ba akong magpagawa ng sunglasses na may grado? Oh, naman po. Nga 30 minuto lang, napuno na ang optical shop ng makasama ko. Lumabas pa ang ibang staff para tumulong. Nagpagawa si Miguel ng salamin na may blue light filter at si Sophie naman ay para sa fashion. Tingnan nyo, libo-libo ang class ng frame, may Gucci, Prada, at Chanel pa. Pero sa 1,3 lang ang presyo sa Pilipinas. Umabot na sa 1,000 ang nanonood sa live. Bea, nanonood daw si Mama. Pati makaklase natin. Ang komento ay mas nakagugulat. Sabi ni Mama, magpagawa ka na rin daw ang salamin niya. Sana sa South Korea na lang din ang field trip namin. At isang di inaasahang bagay ang nangyari. Maging ang makaibigan naming walang salamin ay nagsimulang pumila. Magpapagawa ako para sa fashion. Sa ganitong presyo, pwede nang ipasalubong. Nagulat na ang staff. Ngayon lang po kami nakatanggap ng ganito karaming customer ng sabay-sabay. Pasensya na po sa abala. Naku, okay lang po? Salamat po. Baka lang po, kailangan ninyong mahintay ng kaunti. Ngunit napakahusay pa rin ng staff. May taga-check ng mata, may taga-rekomenda ng frame, at may taga-gawang lente. Sistematiko ang kanilang pagtatrabaho. Pagkalipas ng 2 oras,
Lahat kaming 30 sa grupo ay may hawak ng bagong salamin. Kailangan nating make group picture. Na picture kami nasuot ang aming nga bagong salamin kasama ang nga staff. Ngunit, may mas nakagugulat pang nangyari. Totoo po bang may mga estudyanteng Pilipino dito? Nagsimulang magtanong ang ibang customer. Nasa news po kayo. Mga estudyanteng Pilipino na mangha sa optical shop sa South Korea. Totoo nga, ang live ni Javier ay kumalat na sa social media sa Pilipinas. Lumabas ang may-ari ng shop dahil sa inyo, sumikat ang aming tindahan. Maraming salamat. Kami po ang dapat magpasalamat. Inalo kami ng may-aring dagdag na diskwento. Pero magalang naming tinanggihan. Sobrang mura na. Paglabas namin, lahat kami ay nakasuot ng bagong salamin. Pagbalik natin sa Pilipinas, ipagyayabang natin to. Maniniwala kaya sila? May video evidence tayo? Ang live ni Javier ay napanood ng 3,000 katao sa loob ng 2 oras. Naging malaking usapan ito sa mga high school students sa Pilipinas. Tumawa si Hana. Ngayon, alam niyo na kung anong klaseng bansa ang South Korea? Ibang mundo. Totoo iyon. Biglang tumuno ang telepono ko. Si Mama mula sa Pilipinas. Bea, napanood ko yung video. Totoo bang 15 minuto lang? Opo, Ma. Totoo po. 3,200 lang? Opo. Hindi ako makapaniwala. Pwede bang ipagawa mo na rin ngang salamin ang papa mo? Nang araw na iyon, umorder pa kami ngang 20 karagdagang salamin para sa aming nga pamilya at kaibigan. Habang hawak ang salamin, naisip ko, ang South Korea ay hindi lang basta bansang may advanced na teknolohiya. Ito ay isang bansa kung saan ang teknolohiya ay madali at murang magagamit ng lahat. Iyon ang tunay na progresibong bansa. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. Ang pangyayaring ito ay magdudulot pa ngang mas malaking epekto. Kinaumagahan, nakatanggap kami ng tawag mula sa isang news outlet sa Pilipinas. Pwede po ba kayong interviewin bukas? Gusto naming isulat ang inyong karanasan. Hindi namin akalain na ang aming munting karanasan ay yayanig sa buong Pilipinas. Kinabukasan, magulo ang lobby. Bea, lagot! Tumatakbong lumapit si Javier. Papunta na rito yung taga-school natin. Pagtingin ko sa screen, sumasabaw ang group chat ng aming paralan. Papunta na kami. Magpapagawa kami ng salamin. Saan sa Myeongdong yan? Kumalat na sa buong paaralan ang aming kwento. Pagsapit ng alas 10, nagsimulang dumating ang nga estudyante mula sa aming paaralan. Totoo bang 15,500 lang? 15 minuto lang? Mabilis na umabot sa 50 ang mga estudyanteng dumating. Pati yung mga grade 11 at 10, papunta na rin daw. Akala ko impossible. Pero totongang ang buong paralan ay kumikilos na. Naguguluhan si Hana. Paano kung ganyan karami ang pumunta? Ngunit huli na. Naging isang malaking grupo kaming nagmarsa patungo sa optical shop. Pagdating namin, nagbago ang itsura ng mga staff. Kayo po yung kahapon. Opo, pero medyo marami po kami ngayon. Paglingon ko, mahigit 100 estudyante na ang nakapila. Nakmamadaling lumabas ang may-ari. Anong nangyayari? Ipinaliwanag ni Hana ang sitwasyon. Naisip sandali ang may-ari at na-decision. Tatawagan ko lahat na empleyado. Hihingi ako ng tulong sa ibang branch. Pakalipas ng 30 minuto, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Dumating ang staff mula sa ibang branch at maging ang kalapit na optical shop ay nakpadala ng tulong. Ipakita natin sa kanila ang galing ng optical shop ng South Korea. Masigasik na nagtrabaho ang staff. Ang 3 examination room ay ginamit lahat at ang makina ay walang tigil. Bibigyan namin kayo ang numero. Pagkatapos sa exam, pumili na po kayo ng frame sa itaas. Sistematiko ang proseso para kang nasa ospital. Ngunit may isa pang sorpresa. Mula po kami sa isang major news network. Pwede po ba kayong ma-interview? Dumating ang isang reporter mula sa Pilipinas. Sumunod ang mga TV station ng Korea. Mula po kami sa KBS. Pwede po ba kayong makausap? Napuno ng reporter at camera ang shop. Masayang sumagot ang estudyante sa interview. Sa Pilipinas, 3 linggo ang hihintayin mo? Dito, 15 minuto lang. 10 beses pang mas mura. Nagtanong ang reporter na Pilipino. Ano sa tingin niyo ang sikreto ng South Korea? Sumagot ako, competition at innovation. At ang tunay na pagmamalasakit sa customer, habang nangyayari ito, tuloy-tuloy ang paggawa ng salamin. Customer number 53, tapos na po ang salamin ninyo. Bawat 15 minuto, may natatapos na salamin.
Ang galing nga staff ay parang mahika. Oras ng tanghalian, may dumating na pizza. Ang may-ari ngang shop ang umorder para sa lahat ng estudyante. Mga estudyante, gutom na siguro kayo. Kain muna kayo. Wow, salamat po. Habang kumakain ngang pizza, tuloy pa rin ang paggawa nga salamin. Pagsapit ngang alas 3, may tumawag mula sa isang opisyal ngang Department of Education sa Pilipinas. Mula raw sa aming school director. Totoo bang lahat ng estudyante ay nasa optical shop? Opo, may problema po ba? Wala naman. Mukhang nararanasan ninyo ng husto ang kultura ng South Korea. Pagsapit ng alas 6, umabot sa 150 estudyante ang nakagawa ng bagong salamin. Nang matanggap nga huling estudyante ang kanyang salamin, pumalakpak ang lahat. Muhang pagod na ang nga staff. Promase sila. Kinuha ng may-ari ang mikropono. Isa itong napaka-espesyal na karanasan. Dahil sa inyo, ga estudyanteng Pilipino, muli naming napatunayan ang galing ng teknolohiya ng salamin sa South Korea. Sumagot kami ng malakas na palakpak. Kamsahamnida, salamat po. Sabi ng isang staff, ang kinita natin ngayong araw ay katumbas ng isang buwan. Naktawanan ang lahat. Paglabas namin, lahat kami ay nakasuot ng salamin gawa sa South Korea. 150 na salamin ang kumikinang. Ito ay isang makasaysayang pangyayari sa ating paralan. Inoccupy ng buong Akademia de San Ignacio ang isang optical shop ng gabing iyon, malaking balita sa Pilipinas ang aming kwento. Mga estudyanteng restihiyosong paralan na mangga sa teknolohiyang salamin sa South Korea. Ang milagrong kumatasya minuto paano naging possible sa South Korea. Ang reaksyon ng mamagulang ang pinaka nakagugulat. Gusto rin naming pumunta sa South Korea para mapagawa ng salamin. Ma-family trip tayo sa Seoul. Hindi ko akalain na ganito na pala kaunlad ang South Korea. Mula noon, isang maliit na boom ang nasimula sa Pilipinas. Nakaroon pa ngang produktong tinatawag na South Korea Eyeglass Tool. Ngunit para sa amin, may mas mahalaga kaming natutunan. Kinabukasan, naktipon kami sa conference room. Pinausapan namin kung paano namin gugulin ang natitirang maaraw. Sumali ang aming school director sa pamamagitan ng video call. Nga anak, ang nangyari kahapon ay malaking usapan na sa buong Pilipinas, interesado na rin ang DepEd. Sir, napakarami po naming naramdaman, sabi ko bilang kinatawan. Ang South Korea ay hindi ang bansang inaakala namin? O mas tamang sabihin, kami ang masyadong ignorante? Isa-isang nagsalita ang kaibigan ko. Ang 24 oras na convenience store, ang mabilis na delivery, ang ligtas na gabi, hindi ba ito ang tunay na kalidad ng buhay? Nalaman namin na ang teknolohiya ay hindi para sa iilan lang, kundi para sa lahat. Higit sa lahat, ang serbisyo para sa mamamayan ay nakakamangha. Nanahimik sandali ang director at nagtanong. So, ano ang natutunan ninyo? Nagtaas ng kamay si Pierre. Papakumbaba po, masyado po kaming mayabang. Sabi naman ni Javier, ang pagtanggap sa pagbabago. Baka ang Pilipinas ay masyadong kumakapit sa nakaraan kaya napag-iwanan na. Sa huli, sinabi ko, nalaman po namin kung ano ang tunay na progresibong bansa. Hindi ito tungkol sa GDP o kasaysayan, kundi kung gaano ka-comfortable at ligtas mamuhay ang mamamayan. Tumango ang direktor. Magandang realisasyon. Iyan mismo ang dahilan kung bakit pinili ng DepEd ang South Korea. Ha? Alam na namin mula pa sa simula kung gaano nakaunlad ang South Korea? Nais naming makita ninyo sa sarili ninyong gamata at mabigla kayo? Natulala kami. Nang hapong iyon, huli naming binisita ang paralan ni Hana para mapaalam. Ang farewell party na inihanda nila ay nakakaya. Salamat sa isang linggo. Marami rin kaming natutunan tungkol sa Pilipinas. Nakpalitan kaming regalo, nagbigay kami ng dried mangoes at lambanok, at binigyan nila kami ng tradisyonal na regalo mula sa Korea. May espesyal na regalo sa akin si Hana. Ito, pamunas ng salamin. May tradisyonal na disenyong Korea. Salamat Hana. Bea, bumalik ka ha? Mas marami pa akong ipapakita sa iyo. Naluluha ako. Isang linggo lang ang nakalipas. Minamalit ko pa ang bansang ito. Ngayon, mahal na mahal ko na. Sa bus papuntang airport, tahimik kami. Lahat ay nag-isip. Ayoko nang bumalik sa Maynila, may bumulong. Ganun ang nararamdaman naming lahat. Pagdating sa airport, isang sorpresa na naman ang naghihintay. Tingnan nyo, may optical shop sa loop ng duty free. Pwede magpagawa ng salamin sa airport? Opo, tatapusin namin bago ang flight nyo. Hanggang sa huli, ginulat kami ng South Korea.
Bago sumakay ng eroplano, nagpicture kami. Lahat ay suot ang salamin gawa sa South Korea. Itatago ko tong salamin na to habang buhay. Hindi lang, ito basta salamin. Simbolo ito na jaming pagkamulat. Lumipat ang eroplano. Papalayo ang ngailaw ng Seoul. Paalam, South Korea. Babalik kami. Pakalipas ng 5 oras, pagdating sa Maynila, nakbago na kami. Paglabas ng airport, naramdaman namin ang pagkakaiba. Ang luma at abalang Maynila. Sira ang eskalator. Walang wifi. Ang duming banyo. Ang bagay na dati normal lang sa amin, ngayon ay nakakainis na. Pauwi sa bahay, ikinuwento ko sa mga magulang ko ang tungkol sa South Korea. Talaga bang gano'n na sila kaunlat? Opo, kailangan niyong makita. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking diary. Ang South Korea ay isang salamin para sa amin. Ipinakita nito kung gaano kami nahuhuli, kung gaano kami kayabang. Ngunit ito rin ay isang pag-asa. Pag-asang posibleng magbago kung magsisikap. At nagdesisyon ako. Mag-aral ako sa South Korea. Gusto kong matuto pa sa bansang nagturo sa akin kung ano ang tunay na progresibong bansa. 6 na buwan ang lumipas. May mga maliliit na pagbabago sa Pilipinas. Mula nang mangyari ang insidente sa optical shop, may nabukas na 24 oras na convenience store sa BGC. Isa pa lang pro isang simula. Ang ilang optical shop ay nagsisikap na paikliin ang oras ng paggawa. 1 linggo pa rin, pero malaking pagbabago na mula sa 3 linggo. Sa aming paralan, mas malaki ang pagbabago. Ang nga nag-enroll sa klase ng Korean language ay tumaas ng 10 beses. Mahigit 50 estudyante na ang gustong mag-aral sa mga unibersidad sa Korea. Nag-apply ako sa isang unibersidad sa Seoul at natanggap. Sa darating na Setyembre, magsisimula akong bagong buhay doon. Si Javier ay nagsimula ngang internship sa Samsung Philippines at si Pierre ay bumuo ngang isang club na nag-aral nga IT companies ng South Korea. Ang pinaka-nakagugulat ay ang pagbabago sa aming nga magulang. Ang mga mayayabang na magulang na ito ay mayroon na ngayong grupo na nag-aral ng sistema ng edukasyon sa South Korea. Kailangan nating matuto, kung hindi, habang buhay tayong maiwan. Kumilos na rin ang Department of Education. Nakimbita sila ng mga eksperto sa edukasyon mula sa South Korea para simulan ang papatupad ng digital education system. Patuloy ring itinatampo ng media ang South Korea. Ang sikreto ng South Korea, paano sila naging progresibong bansa sa loob ng 50 taon? Ang mga aral na dapat matutunan ng Pilipinas mula sa South Korea. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay sa aming nga sarili. Ang kayabangan ay napalitan ng pagpapakumbaba. Ang prejudice ay napalitan ng bukas na isipan. Noong nakaraang linggo, nag-message si Hana, "Bea, makita tayo sa Setyembre? Kakain tayo ng masasarap na pagkain?" Nag-reply ako, ngayon, ako naman ang makakaranas kang tunay na South Korea. Bilang isang estudyante, tumingin ako sa labas. Ang langit kang Maynila, maganda pa rin, pero iba na ang tingin ko ngayon. Siguro dahil nalaman kong malawa ang mundo at marami pang dapat matutunan. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang tunay na progresibong bansa ay umiiral para sa kanyang mamamayan. Iyan ang pinakamalaking aral na itinuro sa aming ng South Korea. Ito ang kwento ng estudyante mula sa isang prestihiyosong paralan sa Maynila at ang kanilang nakagugulat na 1 linggong karanasan sa Seoul. Minsan, ang pinakakailangan natin ay isang salamin. Isang salamin na mapapakita sa atin kung sino talaga tayo. Sana ang kwentong ito ay mabigay ng inspirasyon sa ilan at magturo ng pagpapakumbaba sa iba. Higit sa lahat, sana maging daan ito upang pag-isipan natin kung ano ang tunay na pag-unlad. Kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang kwentong ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang mas marami pa ang makaalam sa milagro ngang salamin sa South Korea. Salamat po.